Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, uh, brothers and sisters in Christ. Kami po ay lubos na nagagalak at tayo po ay magsisimula sa ating programang ating pinagkasundoang simulan sapagkat ating nabatid sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na tayong mga kapatid kay Kristo ay napapanahon na upang mag, magtipon at magbigay ng panahon sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya nga't ang ating titulo ng ating programa ay Halina't Mag-aral ang Salita ng Panginoon. So tayo po ay magtitipon sa tulong ng Panginoong Hesukristo tuwing linggo. Pagkasunduan po natin ay ito ating i-record at ilalagay sa YouTube upang ang ating mga kapatid sa Pilipinas o sa ang sulok man ng mundo na ating mga kababayan ay magkakaroon ng pagkakataong mapanood ito, ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang panalangin natin ay sila ay hipuin ng banal na Espiritu ang kanilang mga puso at mga kaluluwa upang magkaroon sila ng interes lalo o sigabo ng kanilang damdamin na makilala ang Panginoong Jesus at tanggapin siya bilang tagapagligtas. Sa programa pong ito, sa ating unang programa, si Tatay Romy po, ang unang elder natin sa ating church, ang siyang mangunguna sa ating pag-aaral. At ito po ay magkakaroon tayo ng pagkakataong magbigay ng ating natutunan, pagkatapos niyang ipaliwanag ang paksang ang Diyos ay pag-ibig, ang unang paksa, at pagkatapos ay magkakaroon din tayo ng pagkakataong magtanong. Ang buong programang pong ito ay tatakbo sa loob ng 1 oras. Tatay Romy, salamat po sa inyong panahon at kami inyong pangungunahan ng pag-aaral. Nawa po ay pangunahan kayo ng Banal na Espiritu. Okay, maraming salamat po, Brother Efren. At bago po tayo tumunghay sa ating aralin, nais ko pong anyayahan kayo para sa isang maikling panalangin. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po sa iyong ibinigay na panahon upang kami ay magsama-samang mag-aral ng iyong banal na salita tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Amin pong idinadalangin na sana'y may mga kaluluwa na dumalo sa aming paanyayang ito upang sila rin ay makinabang sa mga kaalamang tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Patawarin po kami, Panginoon, pakalinisin ang aming puso sa lahat ng mga pagkakasalang aming nagawa laban sa inyo upang maging karapat-dapat kami sa inyong pagpapala at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Lahat po ay aming hinihiling, alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. So narito po ang ating aralin na ang buong tema po nito ay ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At magandang gabi po sa lahat. At kami nagagalak at kahit ako'y nagagalak na tayo ay narito sa unang pagkakataon ng ating pag-aaral ng pamagat ay kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ang layunin ng ating pag-aaral ay hindi makipagtalo, hindi maghambing ng relihiyon, hindi manira ng paniniwala ng iba. Ang ating layunin ay simple at malinaw, sama-sama nating pag-aralan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Anuman ang inyong pinanggalingang relihiyon o karanasan, kayo ay malugod naming tinatanggap. Ang tanong, kapag narinig ninyo ang salitang kaligtasan, ano ang unang pumapasok sa inyong isipan? Tatay Romy, maaari po bang i-click niyo yung okay doon sa nakalagay sa screen yung this meeting is being recorded para makita po ang natatakpan po kasi nasa taas eh. Okay. Okay. Ayan po, salamat po. Wala pong anuman at itong araling ito ay ang saligan ng lahat ng usapin tungkol sa kaligtasan ng tao. Ito ay ang Diyos ay pag-ibig.
totoo na ang Diyos at ang kanyang pag-ibig ang simula o saligan ng kaligtasan ng tao. Sa kasulatan at sa teolohiya, ang isipang ito ay inuunawa sa mga sumusunod. Una, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang pinanggalingan at nag-udyok para sa buong panukala ng pagtubos. Kagaya ng binanggit ng Juan 3:16, hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dahil sa sangkatauhan ay mabuti, kundi dahil sa mahal niya ang sangkatauhan. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagtulak upang isugo niya ang kanyang anak upang maging kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Ang kaligtasan ay handog na dumadaloy mula sa puso ng Diyos, hindi isang gantimpala para sa ginawa ng tao. Ito ay bunsod ng kanyang maalab na pagmamahal para sa nagkasalang sangkatauhan. Mababasa natin ito sa aklat ng mga taga-Epeso, kabanatang 2 at talatang 4 hanggang 5. Sa kabuuan, ang kasulatan ay nagbabadya na ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ang dahilan sa pagliligtas na gawain ni Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos ang sandigan ng ating kakayahang na umibig at manampalataya sa Kanya. Sabi ng Juan 1, kabanatang 4, talatang 11, nagmamahal tayo sapagkat una siyang nagmahal sa atin. So, ang unang pangkat po ng ating pag-aaral ay ang pamagat, ang Diyos ay pag-ibig. At ito po ay mababasa natin sa unang sulat ni Apostol Juan, may kabanatang 4, talatang 8. Pwede po bang pakibasa, kapatid na Bless? Okay, sandali po. Unang one, Nandito po sa screen. ay, Ang okay. sino- Ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakikilala ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ito po ang talata na sinasabi ni Apostol Juan na ang hindi umiibig ay hindi nakikilala ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lamang sinabi ng Biblia na ang Diyos ay may pag-ibig. Iba po yung kahulugan pag sinabing ang Diyos ay may pag-ibig, kundi ang sabi niya, ang Diyos ay pag-ibig. Sinabi nito na ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay hindi lamang ginagawa ng Diyos, ito ang kanyang likas na katangian. Hindi isang aksyon. Ito po ang kanyang description. Ito ang kanyang karakteristik. Ito ang kanyang likas. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, hindi siya naghahanap ng paraan para parusahan tayo. Siya ay naghahanap ng paraan para iligtas tayo at ang kanyang mga utos ay bunga ng pag-ibig at hindi kontrol. Ang diwa ng talatang ito na masusumpungan natin sa 1 Juan 4:8 na ang sino ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig ay ang pag-ibig ang pangunahing katangian at kahulugan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang tunay na kaalaman sa Kanya ay hindi maiiwasang pagbubunga ng walang pag-iimbot at sakripisyong pag-ibig. Tinatawag po yun sa highest level ng love na agape. Sa mga mananampalataya na nagsisilbing natatanging tanda ng isang tunay na relasyon sa Kanya. At ang pangalawang bahagi po ay ang pinakamalaking patunay ng pag-ibig. Mababasa po natin ito sa Juan, talatang 3 at kabanatang 3, talatang 16. At pakibasa nga po, Sister Belinda. Okay po. Narito po sa screen. Saglit lang. Aking babasahin ang Juan
16 na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, salamat po. At sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ito po yung nabinasa natin. Ano po? Pansinin natin, gayon na lamang hindi ordinaryong pag-ibig ang pag-ibig na iniukol ng Diyos sa sanlibutan. Bukod sa pamamagitan ng pag-ibig niya ay mayroon siyang ibinigay, mayroong sakripisyo at ang kanyang bugtong na anak na pinakamahalaga ang kaligtasan ay nagsimula sa puso ng Diyos, hindi sa kabutihan ng tao. So binigyan ng diin ng talatang ito na Juan 3:16 ang kaibuturan ng Kristyanismo. Ang malalim na pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan ang nag-udyok at ng sakripisyong kaloob ng kanyang anak na si Hesukristo na nag-alok ng buhay na walang hanggan sa sinumang naniniwala. Ito ay nagsasaad ng isang paglipat mula sa pagkawasak patungo sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung dati ang tao ay walang pag-asa, wasak ang kinabukasan, walang patutunguhang buhay, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos ay mayroong paglipat mula sa pagkawasak patungo sa buhay na walang hanggan, na binibigyan diin ang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa halip na mga gawa. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. So ito po ay isang patunay na talagang minamahal tayo ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, binigay niya ang kanyang anak alang-alang sa ating kaligtasan. So, ang pangatlo pong bahagi ay ang pag-ibig na personal. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabase sa relihiyon. Mababasa po natin ito sa Roma 5:8. At akin pong inaanyayahan, pwede po ba kapatid na Efren, basahin mo ang Roma 5:8. Ayon po sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Maraming salamat po na pinapakita nito na ang sakripisyo ng Kristo ay naganap kahit hindi pa tayo karapat-dapat bilang patunay na kanyang wagas na pagmamahal. Ang pag-ibig niya ay personal dahil ganito, hindi lamang niya mahal ang mga tao bilang isang grupo, mahal niya tayo bilang isang individual. Isipin mo ito, kung ikaw lamang ang makasalanan sa mundo, si Kristo ay mamamatay pa rin para sa iyo. Kapag sinabi nating personal ang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin hindi lamang niya tayo mahal bilang bahagi ng sanlibutan. Mahal niya tayo bilang isang individual, kilala niya ang ating pangalan, alam niya ang ating pinagdaanan at pinatawad niya tayo sa isang personal na relasyon sa Kanya. At hindi niya tayo minahal dahil tayo ay mabuti na. Hindi niya tayo minahal dahil tayo maganda, mayaman. Ngunit minahal niya tayo noong tayo ay makasalanan pa, walang pag-asa sa kadiliman. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay ganito, ano po ang maigaganti nating damdamin para sa Kanya? So, ano pa po ang sabi? Hindi nakabase sa lahi. So, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tayo ay Pilipino, ay tayo lamang yung ibig ng Diyos. Hindi ito nakabase na sila lamang ang mga Hudyo na unang tao sa kasaysayan ay sila lamang yung minamahal ng Diyos. Hindi po ito kinikilala ng pag-ibig ng Diyos, kundi hindi ito ang pinagbabasihan ng pag-ibig ng Diyos, hindi lahi. Kundi ano po ang pinagbabasihan? Pwede po ba si Sister Mario na basahin ito?
Sister Marilo, Galatia na Galatia Kabanata 3, talata 28. Nandito sa screen, babasahin. Walang magiging Hudyo or Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sabagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Salamat po, Sister Marilo. At ibig sabihin nito ay walang pagtatangi ang pag-ibig ng Panginoon. Walang pagtatangi ang pagnanais ng Diyos na iligtas ang tao. Basta ikaw ay tao, basta ako ay tao, ay wala siyang pipiliing maging lalaki ka man, maging babae ka man, maging anuman ang iyong lahi. Ang sabi ng talata natin, sapagkat tayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus, na ang tanging pangarap at layunin ng Panginoon ay iligtas tayo bilang mga tao na minamahal niya. So hindi rin ito nakabase sa nakaraan. Maaaring masabi natin wala akong pagkakataon sa kaligtasan sapagkat na masama ang aking ginawa. Basahin natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 3, talatang 28 hanggang 29. Balik tayo kay Brother Rodel. Basahin natin na talata Roma, talata 3, versikulo 28 hanggang 29. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. So, idiniklara po ng talatang ito ang mga taga-Galacia, mga taga-Roma, talatang 3 at 28 hanggang 29 na talata na walang anumang bagay na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung magkagayon dahil ang pag-ibig ang dahilan ng ating kaligtasan, tayong lahat ay mayroong pagkakataon para sa kaligtasan. Anuman ang ating nakaraang nagawa, anuman ang ating background sa ating pagkatao, naging masama man ang ating ugali sa mga nakaraan, dahil mahal tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, ay magtatamo tayo ng kaligtasan sapagkat walang pagtatangi ang Diyos anuman ang background ng ating pagkatao. So, ito ay para sa lahat. Ito po ang sinasabi sa Juan, Kabanatang 3 at talatang 16. Ito po ay atin ang napagdaanan pero muli nating basahin. Ang sabi rito, sapagkat gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun lamang po yung binabanggit sa atin na ito ay bukas. Ang pag-ibig ng Diyos na nag-udyok para tayo ligtas ay nakabukas para sa lahat. At ang sabi ay sa lahat ng tao. Hindi ito nagtatangi kung anuman ang ating lahi, anuman ang ating pinanggalingan, anuman ang ating kulay, anuman ang ating pinagdaanan, tayo ay may pag-asa para sa kaligtasan. So,
maaring mailan sa atin na nasaktan ng relihiyon, maaring sa nakaraan ay nadismaya sa simbahan na ating pinanggalingan, maaring mayroong pagkakamali sa nakaraan sa mga taong nagudyok sa atin upang sumapi sa isang samahan, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang diwa ng ating mga binasang talata ay nagpapawalang sala. Ang pagpapahayag ng matuwid ng Diyos ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Hiwalay sa pagsunod sa kautusan o paggawa ng mabuting gawa, itinatag nito na ang Diyos ay Diyos ng lahat ng sangkatauhan, kapwa mga Hudyo at mga Hintil na pinag-isa sa kaligtasan para sa pamamagitan ng ng biyaya ng Panginoon. So ito po ang sinasabi sa atin na ang kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat. At sabi pa sa atin ay okay. So, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral ng unang bahagi ng ating aralin na ang Diyos ay pag-ibig. At mayroong panyaya para sa atin, mga kapatid. Kung ang Diyos ay pag-ibig, ano ang magiging tugon natin dito? Ito po ay tanong na personal para sa atin at tanging personal lamang tayong makakasagot dito. Hindi ko kayang sagutin ang inyong sagot para sa katanungan ito. Maaari po ba magbahagi, Tatay Romy? Okay po, nasa iyo po ang pagkakataon upang magbahagi ka ng iyong personal na karanasan. Salamat po, Tatay Romy, sa pagkakataong ito. Sa katanungan pong ito ay totoo. Ito ay personal. Kaya naman po ang ating sagot dito ay walang makakapagsabi na mali sapagkat ito ay personal na tugon, personal na karanasan sa pamamagitan ng iyong eksperyensang naranasan sa Panginoon. Noon pong ako ay hindi ko pa nasusumpungan ang liwanag at ang katotohanan na inihahandog o ino-offer ng Panginoong Hesukristo para sa atin na inyong tinukoy sa 1 Kapitolyo 3, versikulo 16, na siya ay sinugo ng Panginoong Ama upang tayo ay sagipin sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay, napako sa krus upang tayo masagip. At sinabi rin po ninyo sa Roma na bagamat tayo ay makasalanan, siya ay namatay sa krus upang tayo ay mabuhay. Dahil po dyan ay nang nakita ko po ito, ako po ay nagdesisyon na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas. Pero bago ko po nasumpungan ito, nais ko lamang pong ibahagi sa ating mga kapatid na maaari pong makasumpong o makapanood itong video na ito, na noong ako'y nasa Pilipinas, ako po ay isang sakristan. Ako po ay naglilingkod sa simbahang Katoliko. At ang sakristan po ay katulong po ng mga pari sa mass, serving mass. Ito po ay aking payak at maling unawain tungkol sa o maling pagkakaalam na ganito ang paglilingkod sa Panginoon. Subalit sa aking puso at aking isipan, ang aking pagkakaalam ay sa ganitong paraan ay mapaglilingkuran ko ang Panginoon.
So patuloy ko pong ginagawa yun at nang ako'y lumaki na at ako po'y binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na o bago pa po yun, ako po pala ay yun, pagka nagkakasala ako ay ako'y katulad ng aking mga kaibigan, mga kapatid sa mga kaibigan sa Pilipinas, kami po ay naglalakad sa groto sapagkat sa amin pong kaalaman, ito ay daan upang mapatawad kami ng Panginoon sa aming mga kasalanan. Ako rin po ay sumasama sa Quiapo. Sumasalang po ako doon sa lubid upang sumama para hilahay ng Nazareno. Iikot po kami sa malaking posisyon at babalik sa simbahan ng Quiapo. Pero bago po yun, mula sa aming lugar, sa Laloma, dahil taga Laloma po ako ng bata ko, ay naglalakad kami papuntang Quiapo. Mayroon po din po kaming dalang Nazareno. So ito po ay nangyayari 2 beses isang taon. Ito po ay mula sa piyesta ng Quiapo sa January 11, Enero 11 yata. At tapos 9, 9. Okay. Tapos yung isa naman ay tuwing Biyernes Santo. So ito po ang paraan namin upang masabi namin na kami napapatawad sa kasalanan. Yung nga pong iba ay nagpapapako pa sa krus pero hindi ko po dinaanan yon. So, nung bago po ako nakapag-Saudi, nung nag-Saudi po ako, binigyan ng pagkakataon ng Panginoong Hesukristo na magtrabaho doon, ako po ay, dahil po sa lugar ng Saudi Arabia ay bawal po ang lantarang sumamba sa Diyos kung hindi ka Muslim. Alam naman po natin yon. So, ako po ay patagong sumasama sa mga kapwa ko Pilipino upang kami mag-aral ng salita ng Diyos. Subalit parang kulang pa rin po, meron pa rin pong kulang. Parang mali pa rin po may nararamdaman akong mali. Tapos hanggang sa makita ko ang GIL, ay ano pala, yung El Shaddai. So sumama rin po ako doon at tapos po ay pakiramdam ko parang sinasabi ng banal na espiritu na meron pa rin mali. Hanggang sumama ako, napunta ako sa Canada, napunta ako ng JIL, kulang parang mali pa rin po. Hanggang sa nasumpungan ko ang tamang pagsamba sa pamamagitan na nakasulat sa banal na aklat sa Biblia nang makilala ko si Mary Lou. At ito po ay naging daan. Nang makilala, alam ko na po noon ang Diyos ay pag-ibig. Ito po ang aking tugon upang siya ay pagsilbihan. Subalit nang ako ay makasumpong ng liwanag, ng tamang liwanag at ang tamang paraan upang siya sambahin at mga katotohanan, doon po nabuksan ang aking isipan. At kaya naman po nandito ako, kasama ko kayo at tinatanggap natin ang Panginoon at sinasamba natin siya na naayon sa kanyang kagustuhan at na nakasulat sa kanyang banal na aklat. Yun lang po, Tatay Romy. Salamat po. Salamat po, Brother Efren, at ang iyong naging tugon sa pag-ibig ng Diyos sang-ayon sa kanyang ibinalita sa atin mula sa banal na kasulatan ay isang positibong tugon na ikaw ay tumugon sa panawagan ng kanyang pag-ibig. At ang sabi po sa Santiago, Kabanatang 4, talatang 8, ito po, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. So ito po ang panawagan ng Panginoon sa atin, na tayo'y inaanyayahan na lumapit sa Kanya. At kung tayo'y lalapit sa Kanya, siya'y lalapit sa atin. At sinabihan po tayo, mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. So ito po ay isang pangako na kung tayo ay kikilos at patungo sa Panginoon, lalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan, ay siya ay lalapit din sa atin. Ito ay panawagan para sa paglilinis ng ating puso at walang patlang na pagtanggi sa mga paggawa ng hindi mabuting bagay sa sanlibutan ito.
At ang talatang ito ay nagbibigay ng kasiguruhan sa atin na ang Diyos ay maaari nating lapitan. At ang Diyos ay nais niyang makipagrelasyon sa atin na tayo ay kanyang angkinin bilang kanyang bayan. Ang personal na pakikipagrelasyon sa Panginoon ay hindi nangangahulugan ng aktibong buhay at araw-araw na kaugnayan sa Kanya, hindi lamang salita, kundi aktibong buhay at araw-araw na kaugnayan sa Kanya. Hindi lamang yung basta sasabihin natin na, okay, mayroon akong relasyon sa Panginoon, mahal ko ang Panginoon, pero kung hindi naman nakikita sa ating ginagawa, ay ito rin po ay hindi tama at hindi maayos na pakikipagrelasyon sa Panginoon. Ang ini-expect po ng Panginoon sa atin ay yung ating salita ay mayroong kalakip na paggawa na kapag sinabing mahal natin ang Diyos, ay tayo ay gumagawa ng sang-ayon sa sinasabing pag-ibig ng Panginoon. So, ang layunin ng pag-aaral na ito ay hindi lamang dagdag kaalaman, kundi personal na relasyon kay Kristo. Na ito po ang paanyaya sa atin na binibigay sa atin ng Panginoon na kung tayo lalapit sa Kanya, siya lalapit sa atin. Paano magiging personal para sa iyo ang pag-ibig ng Panginoon? Ito po ay isa na namang katanungan para sa atin. Personal din po ang tanong na ito. Pero paano magiging personal para sa iyo, para sa akin, ang pag-ibig ng Diyos? Paano nga po ba? Sister Bless, mayroon ba ikaw na maipapahayag tungkol sa tanong na ito? Ang para po sa akin, Tatay Romy, yung pagtanggap ko sa Panginoon na siyang sarili kong tagapagligtas. Mhm. Yung relasyon ko po sa Kanya. Ayun. Okay, tama po yun. At inaangkin natin na ang ating Panginoong si Yesu Kristo ay siya nating personal na tagapagligtas at siya ang mayroong kapangyarihan upang patawarin tayo sa ating mga pagkakasalang nagawa at siya rin po ang mayroong pag-ibig upang akayin tayo para sa mabuting buhay na ang kanyang pagmamahal ay ating ibabahagi sa ating kapwa bilang siya ang personal nating tagapagligtas, personal nating tagapagtaguyod ng ating kaluluwa habang lumalakad tayo sa buhay na ito at siya ang personal na nagsabi sa atin na tayo ay mahal niya at handa niyang ibigay ang kanyang buhay upang sa ating kaligtasan. Personal. Maaari po ba magdagdag? Okay po, Brother Epe. Gusto mo magsabi, mayroon muna, ikaw muna, bago ako. Ano maging personal? O tapos magdadagdag ako. Yung tanong po ninyo na paano magiging personal ang pag-ibig ng Diyos is ano po yung inviting po siya sa aking buhay every day. I-surrender ang lahat ng gawa before I start the day. I surrender it to Him and ask Him. Kahit na po pagka nag-work po ako, parang siya po kinakausap ko. And then spending time sa pagbabasa ng kanyang salita. And yung ano na yun is also spending time in prayer. So, ganun po nagiging personal ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Salamat po, Sister Mario. Magiging personal para sa iyo at para sa akin ang pag-ibig ng Diyos kapag hindi mo lang ito narinig, kundi naranasan mo. Kapag kinausap mo siya, paano natin siya kinakausap? Sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng salita ng Panginoon at pananalangin natin. Tinatanggap mo ang kanyang kapatawaran at sa ating panalangin sinasabi natin, Panginoon, salamat sa pagpapatawad mo sa kasalanan ko. At nakita mong siya ay kumilos sa iyong sariling buhay. At nararanasan natin yung kanyang gabay, nararanasan natin yung kanyang patnubay, na kung minsan ay mayroon tayong dumarating sa ating tukso na
gumawa ng mali, magsinungaling, o maging judgmental sa ating kapwa. Subalit dahil sa tayo ay may personal na relasyon sa Kanya, naaala-ala natin siya sa mga talatang binasa natin na kumilos sa ating puso, naaala-ala natin siya na kinakausap natin siya sa panalangin, na pipigilan yung ating pagiging magagalitin sa kapwa, napipigilan yung paggawa natin ng hindi mabuti sa ating kapwa. So nagiging personal para sa atin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Dadagdag So, lamang po ako, Tatay Romy, maaari mo ba? tagang po at nasa iyo ang panahon. Doon po sa sinasabi nating personal, nais ko pong itong ihambing sa isang personal na kaibigan, lalo-lalo na sa ating mga tagapakinig sa online. Um, kung ang sinabi natin nung una ay nakilala natin ang Panginoon ay namatay para sa atin, kung tayo ay may kaibigan na handang mamatay para sa atin, paano natin ito tatanggapin? So kung doon po sa perspektibong yun, lalo-lalo na sa mga kalalakihan, o ganoon din siguro sa mga kababaihan, na kapag meron silang kaibigan mapagkakatiwalaan, ang relasyon na kanilang dito sa kaibigan ito ay kanilang pahalagahan. Ganoon din po sa ating Panginoon. Kung gaano po natin kahalaga o tinitingnan kahalaga ang ating relasyon sa ating matalik na kaibigan, lalo-lalo na po siguro sa ating Panginoon, na ayaw nating mawalay sa pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. So paano po tayo mawawalay sa kanyang relasyon na ito? Ito po ay nakasaad sa Biblia, kung sa banal na aklat na mga bagay na mahihiwalay tayo sa Panginoon. Na ibig sabihin, mawawala tayo sa relasyon sa Kanya. Ayaw po natin yun sapagkat matalik natin siyang kaibigan, katulad ng pagmamahal natin sa isang matalik na kaibigan. Kaya naman po, babasahin natin ang kanyang mga salita upang makilala natin siya ng gusto, malaman natin kung anong mga ayaw niya at mga dapat na hindi natin gawin at mga bagay na dapat natin gawin. Katulad ng pagtulong sa kapwa-tao. Pagtulong sa kapwa-tao ay isang halimbawa para may pakita ang pagmamahal ng banal ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila sa pamamagitan ng ating pagiging mabuti sa kapwa-tao, pagiging hindi masyadong magagalitin, kung hindi man talaga totally magagalitin, at least hindi masyado. Subalit ito'y magagawa lamang sa tulong ng banal na Espiritu, ang mga bagay na ito. At magiging intentional tayo sa mga gawain ito. At hihilingin natin, katulad ng sinabi ni Sister Kapatid Mary Lou, nahihilingin natin sa ating Panginoong Diyos na tulungan tayo tuwing umaga na mangyari itong mga bagay na ito sapagkat siya lamang ang makakapag-enable sa atin na gawin ito. Ngunit ang key factor dito ay malaman natin kung anong mga bagay na gusto niya sa pagkipagtipan o pakikipagrelasyon sa Panginoon. Salamat po. Maraming salamat, kapatid na friend. At narito po ang mga katanungang pamatnubay. Ano ang iyong natutunan tungkol sa Diyos nung ikaw ay bata pa? Natatandaan ko po, nung ako ay bata pa, ang natutunan ko tungkol sa Diyos ay ang Diyos ay magagalitin. Sapagkat ang aking mga magulang ay sinasabi sa akin, huwag kang sinungaling sapagkat magagalit ang Diyos sa iyo. Huwag kang umupo dyan sapagkat magagalit ang Diyos sa iyo. Yun ang laging naririnig ko sa ating mga magulang mismo. At kapag Biyernes Santo ay mayroong pabasa ng pasyon at bawal kami na maglaro at bawal din kaming mag-ingay. Bawal din kaming kumanta ng mga secular song sapagkat ang sabi ng nanay ko, magagalit ang Diyos. Subalit nung lumaki ako at nabasa ko ang banal na kasulatan, hindi naman pala ganun na magagalitin ng Panginoon. Yun ang aking natutunan tungkol sa Diyos nung ako ay bata pa. Kayo, mayroon po ba kayong natutunan tungkol sa Diyos nung kayo ay bata pa na kakaiba sa sinasabi ng Biblia? Mayroon pa po pa tayong mga ibang katanungan dito. Madali bang paniwalaan na ang Diyos ay pag-ibig? Bakit? Kung mayroon kayong nais na ibahagi tungkol sa mga nakatalang tanong sa ating screen, ay maaari niyong ibahagi upang mapakinggan naman natin at ng mga iba nating kaibigan na
maaaring nakikinig din para sa atin. Sa akin naman po tayo, iba po yung sa akin na nung ako po'y bata. Sapagkat hindi naman po lingid sa inyong kalaman, ako po ay isang ampon. Hindi ko po nakilala ang aking nanay, ang tunay na nanay at tatay. Kapag may problema po ako ng bata ako, nagsusumbong po ako sa Panginoon. Dinadaan ko po sa panalangin. Hindi ko po alam yung mga bagay niya sapagkat hindi man ako exposed sa Biblia. Ang sinasabi ko lamang sa kanya, Panginoon, tulungan niyo naman ako. Bakit naman po ganito, ganun? Minsan po, Panginoon, wala po akong makain. Tulungan niyo naman po ako. Pero ito pong mga bagay na ito ay wala po kasi akong masabihan kasi wala naman akong nanay at tatay. Hindi naman ako pwede magsabi sa mga umampun sa akin na ano dahil sila nga yung ibang nananakit sa akin, sabihin nagdadrama pa ako. So, sa kanya lang ako pwede magsabi. Hanggang sa nakilala kong Panginoon, nabasa ko ang kanyang mga salita, meron pala siyang pangako na hindi niya pababayaan ang mga ampon, ang mga byuda. Kaya Mga, sa mga ulila. mga ulila pala, hindi pala mga ampon, yung mga ulila, mga fatherless. Kasi sa English, orphan eh. Kaya yun ang ampon. Mga ulila pala, tama, salamat po. So, ganun na pinangako ng Panginoon yun. Kaya nakita ko na, pag pinangako pala ng Panginoon, ay talagang tutuparin niya. Kaya pala hindi niya ako pinabayaan kahit na ako'y natutulog sa jeep noon, nung natutulog ako sa kalsada, hindi ako napahamak. Marami akong bagay na dapat namatay na ako, pero hindi ako namatay. So, ibig sabihin, nakita kong kamay ng Panginoon, kanyang makapangyarihan. Yun lang ang gusto kong bahagi. Salamat po. Salamat po. At totoo yung sinabi na binasa natin talata kanina na noong tayo ay makasalanan pa, ay tayo'y inibig na ng Panginoon. Hindi tayo inibig ng Panginoon noong tayo ay mabait na, noong tayo ay mabuti na, kundi noong makasalanan pa tayo. Kaya ang pag-ibig ng Panginoon ay dakila. Mayroon pa po ba sa inyo na nais magbahagi ng kanyang mga nakaraang karanasan tungkol patungkol sa kasagutan sa mga tanong na nababasa natin sa ating screen? Opo, tay. Okay po. Nung bata po ako, ang alam ko ang Panginoon, natutunan ko na siya yung takbuhan ko. Mhm. Lalo na pag yung tatay kinalalasing. Pag nalalasing, naiiba yung kanilang espiritu. Yung espiritu ng alak, naiiba yung kanilang pagkatao. So, lagi ako nagdadasal noon na, Panginoon, um, baguhin niyo si tatay. Tapos pagka yung sa simbahan, pag may panawagan, talagang lumuluhod ako at isinusumbong ko hindi naman sinusumbong, yung talagang, kasi di ba sabi ko nga takbuhan na, doon ko lagi pinapanalangin na sana magbago si tatay. Tapos nung nawala na siya, nag-aral ako pinag-aral ako ng asyano ko. Siyempre, hindi naman madali yun. So, ang ano ko doon, talagang siya ang takbuhan ko sa oras ng pangangailangan. Noon, nung bata ako yun. Hanggang sa ngayon, siya pa rin ang takbuhan ko hanggang sa akin. Nagkaputi na ng buhok. Siya Puri takbuhan ko. Panginoon. Nasimulan mo nang maliit ka pa na ang Panginoon ang takbuhan mo. Sapagkat yan naman ang kanyang pangako. Ang Panginoon ang ating tanggol, tagapagtanggol, at ito ang ating takbuhan sa sandali ng ating mga pangangailangan. So, ano pa po ang inyong maipapahayag tungkol sa dito po sa tanong natin na ano ang Tay, bagong sorry tay. Gusto ko lang pong tanongin. Kapatid Rodel, baka ikaw meron kang gustong tanong, baka mapanood to ng barkada mo. Pagkakataon mo na sabihin, gusto mo sabihin. Gusto ko lang tumugon doon sa pangalawang talata nating tinatalakay. Mhm. Katanungan naririnig niyo po ba ako? Oo, oo. Ang sabi, ang katanungan ay, madali bang paniwalaan na ang Diyos ay pag-ibig? Bakit? Ang kasagutan ko po rito ay parehong oo at hindi. Ngayon, ang paliwanag ko po ay ganito. Nung ako po hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ay lahat ng bagay na nangyari na hindi maganda, ay siya ang aking sinisisi. Mhm. Di po ba?
Ngayon, nung ako po ay nakatanggap at nakabasa at patuloy din sa awa ng Panginoon, ginagabayan sa pagbabasa ng kanyang salita, ang sagot ko po roon sa tanong na yan madali bang paniwalaan ng Diyos ay pag-ibig? Oo, ang sagot ko naman ngayon. Mhm. Sapagkat sa kanyang mga salita na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa araw-araw na ating pakikibaka sa ating buhay, yun ang nagbibigay sa atin ng lakas, hindi lang sa ating isipan, kundi sa ating katawan. At lalo't pag may dumarating na pagsubok sa atin, yun ang ating magandang pinangahawakan sapagkat nabasa natin ang kanyang mga pangako at kanyang mga salita. Mhm. Kaya gusto ko lang pong idagdag sa ating mga tagapakinig o sa ating join sa ating Bible study na ito sa ating simula ngayong gabi. Sana po ay bigyan ninyo ng pagkakataon doon pa po sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Panginoon. At huwag na huwag nating isisisi sa Panginoon pag may mga bagay na nangyari sa ating buhay na hindi maganda. Amen. Ipatuloy natin pa sa ating mga tagapakinig o sa ating mga makakakita nitong ating Bible study na ito, bigyan niyo po ng pagkakataon. Doon po sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, bigyan niyo ng pagkakataon ang mga sarili ninyo at doon niyo makikita kung gaano kamahal tayo ng Panginoon. Kaya po, inaanyayahan po namin kayo sa aming Bible study na to kada linggo. Kung ako tama po ba yun, Tay Romy? Tama, Kada linggo, tama po yun. at tayo ay magsama-sama pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. At sa mga darating pang araw, ako po ay magte-testimony from the beginning kung saan ko nakilala at kung paano ko nakilala ang Panginoon na gusto kong i-share sa ating mga tagapakinig. Yun lang po. Salamat po. Salamat po, kapatid na Rodel. Sister Belinda, meron po ba kayong maibibahagi tungkol sa meron kayong naiugnay ang inyong buhay sa mga katanungan natin dito sa ating screen? Magandang gabi po sa ating lahat. Nais ko Napuputol ka po at Sister Belinda. Nawala na. nung bata pa. Yes, what? Narinig niyo ba ako? Ay, napuputol po. Napuputol-putol. Parang mahina ang signal po. Mahina kasi ang aking signal. Okay. Naririnig ko ako. Napuputol po pag tuloy-tuloy kayo nagsasalita. Ako'y namulat na ako'y mga abot sa anak. So, Belinda, baka pwede kang lumipat ng ibang para sa signal. Opo. Pakinggan natin yung iyong patotoo. Kung makakalipat ka ng signal na malinaw. Pero pansamantala po ay habang naghahanap kayo ng dito kaya, naririnig po ako? yan. Medyo malinaw po yan. Mahirap.
ay yung aking step lola. Talagang napaka-religyosa niya. Naririnig niyo pa ako? Opo, Malinaw ba? opo. Every 6 o'clock ng gabi, talagang tinatawag na niyan ako. Sabi, Belinda, punta ka na dito, tayo mag-oorasyon na. Magsisindi na yun ng kandila doon sa kanyang table na ang daming santo. Tapos yung may rosaryo, yung mag-ano ka, mag-ama namin at Aba Ginoong Maria ng paulit-ulit. So, yun ang natutunan ko. At ang magulang ko naman pagdating, kasi nga Katoliko kami, ang kinagisnan kong paniniwala. Pagdating naman sa mga okasyon ng Katoliko, sila ay talagang aktibo, lalo na pag fiesta. Marami silang inihandang pagkain mga tao. Kahit hindi kilala, tinatawag yan paglabas na ng simbahan. Paglabasan na tapos na ang misa sa simbahan. Palibasa na sila ay ang hanap buhay diba sila lang tao hanggang sa ibang lugar, sa mga ibang barangay, sa bayan, ganyan. Kaya pagdating ng fiesta, pag nakilala at nadaan, tinatawag at pinapakain. Ganon sila sa kapwa, ano ba ang tawag natin dyan? Yung basta maano ang kanilang kalooban sa kapwa, kasi nga yung mga suki nila yun eh. Kasi namimili sila ng banig, ganyan. Namimili ng kopras, kaya marami silang kakilala. Kami namang mga anak, basta kami ay nag-ano lang din, nag-o-observe lang din sa kanila. Hanggang sa, basta ang pakilala nila sa amin, may Diyos na nagmamahal at nagpapala. Basta mabait ka sa kapwa-tao. O mga away. Oh, okay. Maraming salamat, Sister Belinda. At doon sa mga maaaring nakikinig sa atin sa ating Bible study ngayong gabing ito, ay nais ko kayong anyayahan na kung mayroon kayong nais ipanalangin sa inyong buhay, sa inyong paglakad, sa inyong buhay Kristiyano, na nais na ninyong dalhin sa harapan ng Panginoon, kami rin po ay nag-aanyaya sa inyo na ipaalam nyo sa amin at sa aming mga pananalangin, sasama namin ang inyong mga kahilingan sa inyong Panginoon. At kung mayroon po kayong mga testimony na nais ninyong ibahagi po na makaugnay ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay amin din pong tatanggapin at pasasalamatan. So, So, susunod po siguro ilagay natin yung email address para po maisulat nila yung kanilang katanungan. okay. So, isusulat ko po yung email address at para isulat natin yung email address ng DFCC website. So, narito po ang paanyaya na mula sa talata ng banal na kasulatan sa Revelation, kabanatang 3 hanggang talatang 20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ring dininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasali niya. Ito po ang paanyaya ng ating Panginoong si Kristo. Siya mismo ang nag-aanyaya sa bawat isa sa atin na siya ay kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. At siya ay nakatayo at naghihintay na buksan natin ang pintuan ng ating puso. At kung ating bubuksan, siya ay papasok at kakain siya nakasama natin. Yung ibig pong sabihin ay yung fellowship, yung pagsasama ay kanyang maranasan natin kung atin siyang papapasukin sa pintuan ng ating mga puso. So,
ito po ang wakas ng ating pag-aaral sa gabing ito at muli po kayong inaanyayahan sa susunod na linggo sa ika-7 ng gabi sa dito sa Canada at na kung sa ibang panig ng mundo naman ay ika-7 o ika-6 ng umaga sa inyong lugar. At muli, nais kong pasalamatan kayo sa pakikisama na ninyo sa amin sa pag-aaral ng salitang ito. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at inaanyayahan ko si Brother Efren na siyang magbigay ng pangwakas na panalangin para sa pagtatapos ng ating pag-aaral. Okay po, tayo po ay manalangin. Pero bago po yan, marapatin po niyong pasalamatan kayo, Tatay Romy o Elder Romy, sa inyong pagunguna sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa unang paksang ito na Diyos ay pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Panginoong Ama na lumikha ng langit at lupa, muli po kami ay dumudulog sa inyong harapan sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng Jesucristo, sapagkat batid namin na kami hindi karapat-dapat sapagkat kami makasalanan. Ngunit dahil sa inyong pag-ibig na aming napag-aralan ngayon, sinugo ninyo ang si Jesucristo, ang inyong bugtong na anak, upang kami ay masagip sa aming mga kasalanan at maging karapat-dapat na dumulog sa inyong throne of grace. At kami ay nababalot ng kanyang robe of righteousness, Panginoon. Maraming pong salamat. Nagpupuri po kami at dinadakila namin ang inyong pangalan sapagkat kayo po ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na nangusap ng kanyang makapangyarihang salita, kasama ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo ang aming Diyos at tagapagligtas, at ng banal na Espiritu, at lahat ay nalalang. Salamat po, Panginoon, at nilalang niyo rin po kami sa inyong wangis, na sinabi ninyo, atin natin silang lalangin sa ating wangis. At dahil po dyan, tinawag niyo kami mga anak, bagamat hindi kami karapat-dapat sapagkat kami makasalanan. At salamat po at pinayagan niyo kaming tawagin namin kayong Ama, Amang nasa langit. Papuri po sa inyo. Panginoong Hesukristo, muli po kami nagpapasalamat at pinupuri po namin kayo at dinadakila sapagkat kayo po'y namatay dahil sa amin. Kayo po ay dumaan sa mga sakripisyong hindi dapat naman ninyo dapat danasin. Ngunit dahil sa inyong pag-ibig para sa amin, lahat ng ito ay inyong tinanggap. Papuri po sa inyo. At bago po kayo maluklok sa langit, Panginoon, kami po inyong patuloy na inisip, sapagkat sinugo ninyo ang banal na Espiritu bago kayo maluklok sa langit at maupo sa sa trono at kanang kamay ng Diyos na Ama. Para po ang banal na Espiritu ay aming maging gabay sa araw-araw at tulungan kami. Salamat po, Panginoon. Banal na Espiritu, nawa po patuloy kayong maghari sa aming buhay. At dahil po sa pag-aaral na ito, Panginoon, amin pong dinadalangin, lalo-lalo na sa aming mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pang naghahanap ng inyong liwanag at katotohanan. At nang masumpungan po nila ang video ito, Panginoon, Banal na Espiritu, hipuin niyo po nawa ang kanilang mga puso't kaluluwa at isipan, na sa pamamagitan nito ay magkaroon sila ng agam-agam o interes o pananabik na makilala kayo ng lubos at papasukin kayo sa kanilang puso. Sa gayon ay magkaroon sila ng relasyon sa inyo, Panginoon. Palawakin niyo po nawa ang ministrong ito at ang video ito at lahat po ng mga kababayan namin na nakakaintindi ng Tagalog ay ang wikang Pilipino ay dumating po nawa sa kanila ito. Kahit sa sulok man sila ng mundo, Panginoon. Sapagkat batid namin na kayo ay malapit na dumating. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Amin pong hinihiling ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat, Brother Efren. At itinatag ko po sa screen ang ating contact email, contact@durhamphilcan.org. Kung mayroon po kayong katanungan, ay pwede po ninyong i-email dito sa email address na ito
At mayroon din po kaming website. Ang website po namin ay Durham Filipino Filipino Canadian Adventist Church. Yes. I-google lamang po ninyo yan. Makikita nyo na po yan. Yung Durham Filipino Canadian. Click po ninyo at ihahatid po kayo nito dito sa website na ito at magkakaroon po tayo ng communication. Okay. Salamat po muli. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Kita po tayo muli sa Po, susunod. magandang gabi. Salamat din sa inyo. Magandang gabi. Kita tayong muli sa susunod na linggo. Salamat po. Blessing po. Salamat. Salamat.